2 months later. Napakapit ng mariin sa Laika sa balustre ng hagdan. Nahihilo siya at tila hinahalukay ang kanyang sigmura. Binitiwan niya ang hawak na pamunas at tumakbo patungo sa banyo. Muntik pa niyang mabunggo si Yaya Milagros na papasok naman sa sala. Paluhod na sumubsob siya sa toilet bowl at doon nagduduwal. Kape lamang ang inalmusal niya kaya hirap na hirap siyang sumuka. Maasim ang kanyang panlasa. Ilang saglit din siyang nakaupo sa tiled floor bago siya dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa lababo at nagmumog at naghilamos siya. Kapag kwan ay kumuha siya ng towel at nagbunas ng mukha. Paglabas niya ng banyo ay nasalubong niya si Yaya Milagros. "Anong nangyari, Laika?" tanong nito. "Nahilo po ako, Yaya," sagot niya. "Ayos ka na ba?" Sinulat nito ang noo niya. "Nasuka po ako. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo at pagkasuka." Saglit na napaisip ito. "Ano bang kinain mo?" Umiling siya. "Uminom lamang po ako ng isang tasang kape." "Nahilo? At nagsuka ka ng ganitong kaaga?" Tumikhim ito at tumingin ng diretso sa kanya. "Dumating na ba ang buwan ng dalaw mo, iha?" Bigla siyang natigilan. Come to think of it, she didn't have her period that month. Ang totoo, her period was 2 weeks late. Could it be possible that happiness began to fill her heart? Kung totoo ngang nagdadalang tao siya, isa iyong napakagandang balita. She went to the sala and picked up the phone. She was going to call her mother. Malayo pa ang sasakyan ni Edward ay tanaw na niya ang mga sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay nila. Inihimpil niya ang kotse niya sa likod ng gray Hummer H2 ng mga magulang niya. Pagkaibis niya ng sasakyan ay tuloy-tuloy na pumasok siya sa loob ng bahay. Agad na sinalubong siya ng kanyang ina. Napakunot noo siya. What was her mother doing in this house? Gabing-gabi na. Lalo siyang naguluhan na makita rin sa sala ang daddy niya, maging ang mama at papa ni Laika. "May problema ba?" he asked, addressing no one in particular. Nakayuko si Laika. Tila sinasadyang huwag siyang tingnan. Nilapitan siya ng mama niya at mahigpit na hinawakan ng mga kamay niya. "Iho?" Tila sadyang ibiniti nito ang kung anumang dapat sabihin sa kanya. "Mom? Dad, I don't understand." "Your wife is pregnant," his mom said, cutting him off. He froze as realization dawned upon him. Gulat na napatingin siya kay Laika. Nakatingin din ito sa kanya, her eyes full of worry. "You've made me the happiest old man in the world, son." Anang papa ni Laika. Tumayo siya at niyakap siya. "Wag mo namang suluhin ang kasiyahan, kumpadre. Kami rin ay maligayang maligaya." Pakli ng kanyang ama. "Congratulations, iho." Bati ng mama ni Laika. Tulala pa rin si Edward at hindi makahuma sa mga nangyayari. Kahit nang hilahin siya ng mama niya papunta sa komedor ay hindi pa rin niya alam kung paano magre-react. Everybody was so happy and excited and he couldn't do anything but go with the flow. Maraming pagkain ang nakahanda sa mesa. Magkatabi sila ni Laika ngunit hindi sila nag-usap. Tila naman hindi iyon napansin ng mga magulang nila na abalang-abala sa pag-uusap. Pagkatapos kumain ay lumapit sila sa entertainment room. Napagpasyahan ng mga magulang nila na sa bahay na magpalipas ng gabi. That only meant that he could not sleep in the library tonight. Nauna nang nagpaalam si Laika na aakyat sa kanilang silid. Agad na pinayagan naman niya ito dahil sa kalagayan nito. Bawal daw mapuyat ang mga buntis. Maya-maya pa ay pumanhik na rin ang mga magulang at in-laws niya. Ilang saglit pa ay napagpasyahan na rin niyang umakyat. He slowly opened the door of the master's bedroom. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na sa kama si Laika. Nakatagilid ito sa pinto kaya hindi nito nakita ang pagpasok niya. Nakakumot ito hanggang leeg nito. Tulog na marahil ang asawa. He still didn't know what to say. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat maging reaksyon niya sa kaalamang magiging tatay na siya. He was going to have a child which is very unusual with his unwanted wife. Gayunman, nakaramdam siya ng kaligayahan sa kalamang magiging tatay na siya. He couldn't believe that it would be possible to be happy and confused at the same time.
Ngayong may anak na siya, makatwiran pa bang kamuhian niya si Laika? Litong-lito si Edward ng sandaling yon. Nagpalit siya ng damit panligo at bitbit ang towel ay nagtungo siya sa swimming pool. Nagdive siya sa tubig at pabalik-balik na lumangoy. He tried so hard to tire himself out but to no avail. Nang umahon siya sa tubig ay malabo pa rin ang pag-iisip niya. Ayaw niyang i-assess sa mga nararamdaman niya dahil natatakot siya sa maaari niyang matuklasan. Nagpunas siya ng katawan at muling bumalik sa loob ng kabahayan. Natigilan siya nang makita ang mami niya na nakaupo sa sala. "Hindi ka makatulog?" tanong nito sa kanya. "Marami lang akong iniisip, Mom." Useless na magsinungaling siya rito. "Salay ka ba?" Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. He remained silent and sat on the carpet floor. "Natutuwa talaga ako, iho, at magkakaanak na kayo ni Laika." His mother sighed. "Ay, alam kong hindi mo magawang tanggapin sa sarili mo si Laika bilang asawa. Alam ko rin galit ka sa ginawa naming pagpilit sa iyo ng daddy mo na pakasalan siya. Mom, let's not talk about it." He wanted to avoid the topic. "We have to talk about this once and for all. Marami kaming dahilang sinabi sa iyo ng daddy mo. We threatened to disinherit you. We told you you were going to lose this house na matagal mo nang pinapangarap. We even threatened to ruin the life of your ex-girlfriend." Marahas na umiling siya. "Mommy, please, ayokong magalit kayo sa akin. Ayokong pag-usapan ng nakaraan o ang kahit anumang may kinalaman kay Margaret. She's already dead, so it's no use." Pigil na pigil niya ang pag-alpas ng galit. "You have to hear it." Hindi niya kayang pasubalian ang pakiusap sa mga mata nito. He loved her so much, he couldn't hurt her. Gusto niyang magsalita ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang kinalaman si Laika sa nangyaring kasalan. Kami ng daddy mo at ng mga magulang ni Laika ang nagplano ng lahat. She looked straight into his eyes. "Ayoko na sanang sabihin pa ito sa iyo, but you have to know the truth." Oo, at lasing si Margaret na mawala siya dahil sa car accident. Lasing siya pero hindi dahil nagluluksa siya sa ginawa mong pagpapakasal sa ibang babae. Lasing siya dahil nagdiriwang siya sa tagumpay ng annulment case ng lover niya. His face grew pale. "Mom, if you're telling this just to..." Her lover was Rigor Mendoza. Tila natuliro siya sa narinig na yon. His uncle Rigor was Margaret's lover? He shook his head in disbelief. "Yes, son. Rigor was your father's third cousin. He was with Margaret in that accident. Pinalabas lamang ng pamilya na nawala ng preno ang sasakyan, pero ang totoo, pareho silang lasing na lasing. Hindi nakalabas ang balitang ito dahil nasolusyonan ng pera ang anumang maaaring lumabas na balita." "Malalaman mo kung nagsisinungaling ako, anak." Hinawakan nito ang kamay niya. "She was having a relationship with Rigor while she was still with you. Matagal na naming alam ng papa mo kung anong uri ng pagkatao meron siya. Nakita naming seryoso ka sa kanya kaya nagdesisyon kaming ipakasal ka kay Laika. Kahit alam namin ng papa mo na ayaw mo nang dinidiktahan, ibinilit pa rin namin sa iyo ang pagpapakasal kay Laika. At hindi iyon dahil sa merging ng mga negosyo ng pamilya natin. I chose her for you not just because she is beautiful, rich, and educated, but because she also loves you." Stop breathing. Did he hear it right? Unang kita ko pa lang kay Laika, alam ko na mabuti siyang babae. Kung binigyan mo lamang sana ng pagkakataon ng sarili mo na kilalanin siya, siguradong magugustuhan mo siya. Walang dudang matututuhan mo siyang mahalin. His mother paused and smiled na tila ba may naalalang nakakatawa. "She loves you. Maswerte ka at siya ang asawa mo, Edward." Laika slowly opened her eyes. Pumapasok ang sikat ng araw sa pinto ng veranda. Tiningnan niya ang alarm clock sa bedside table. It was already 7 in the morning. Bumaling siya sa kaliwa niya at nakitang natutulog pa si Edward. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa unan na dinadantayan niya. Mahigit 4 na buwan na ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Mula nang mabuntis siya,
Nagkaroon na ng bahagyang pagbabago sa pagsasama nilang mag-asawa. Medyo nag-mellow si Edward. He treated her way better than before. Hindi na siya nito sinisinghalan at pinagsasalitaan ng masasakit. Hindi na rin siya nito inuutusan ng kung ano-ano. Pero iyon ay dahil bibihira na lang siyang kausapin nito. Minsan ay naiisip niyang mas mabuti pa ang dati. Kahit palagi itong galit ay kinakausap naman siya nito. Gayunman, labis na natutuwa siya dahil hindi na niya nakikita ang pagkamuhi sa mga mata na asawa. Yes, there was still no emotion but at least the hate was gone. At para sa kanya, magandang senyales na iyon. Bumangon na si Laika at nagsimulang ihanda ang mga gagamitin ng asawa niya sa pagpasok nito sa opisina. Edward worked as the head engineer of the construction firm that was owned by his father. Pagkatapos ihanda ang mga isusuot nito, bumaba na siya upang asikasuhin ang agahan nito. Pagdilat ni Edward ay agad na lumipat ang tingin niya sa kanan niya. Wala na si Laika sa tabi niya. Mabilis na bumangon siya at natigilan na makita niyang nakasabit na ang damit na isusuot niya. Planchadong-planchado na. Maging ang sapatos, medyas at panloob niya ay nakahanda na rin. Walang dudang pagpasok niya sa banyo ay handa na rin ang tub. Umupo siya sa kama. Ganoon na si Laika noon pa man. Hindi lang napansin dahil abala siya sa pag-iisip kung paano sasaktan ang damdamin nito, kung paano ito pahihirapan, at kung paano ito gagantihan sa kasalanan na hindi naman pala nito ginawa. While he was busy making her life a living in dark, she was busy taking care of him, pampering him, and attending for him. He suddenly had a lump in his throat. Pumasok na siya sa loob ng banyo at naligo. Pagkabihis ay agad na bumaba siya. Natigilan siya sa pintuan ng kusina na may marinig siyang nagtatawanan. Kabilang sa mga iyon ay si Laika. Her laughter was like music to his ears. Saglit na nakinig siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Kausap ni Laika mga kasambahay nila. Ala, talaga namang kasarap ni Re, ma'am. Aswerte talaga ni Sir Ani Mang Ambo ang kanilang hardinero. Tumawa muli si Laika. Mang Ambo, kahit naman po hindi nyo sabihin yan, papakainin ko pa rin kayo ng luto ko. Ay oo nga naman, Mang Ambo. Kayo talaga basta pagkain. Pakli ng isa sa mga kasambahay. Alay, totoo lang ang sinasabi ko. Masarap talaga. Sige na, Manong Ambo. Naniniwala na ako. Natatawang sabi pa ni Laika. Nagtawa na ng lahat sa kusina. Nang sumilip si Edward, he saw happiness in his wife's lovely face. Hindi makikitaan ng anumang pagkailangang arte roon. She seemed so used being with them. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa magandang mukha nito. Nagulantang siya nang may magsalita sa likuran niya. Maganda siya, hindi ba? Si Yaya Milagros iyon. Dahan-dahan siyang umatras at sumandal sa dingding. Mahal siya ng lahat ng tao dito sa bahay. At iyon ay dahil mahal din niya kaming lahat. Napakabait ng bata na pangasawa mo, iho. Napakalaki ng puso niya. Kahit sino ay hindi maiilang sa kanya. Bumuntong hininga ito. Ay, para siyang anghel na dumating dito sa bahay. Hindi ko naiintindihan kung bakit nooy iba ang trato mo sa kanya. Ngunit maligayang maligaya ako na sa wakas, pinahahalagahan mo na siya ngayon. He saw tears in the old woman's eyes. He, too, wanted to cry. Muli siyang sumilip sa kusina. Laika was still smiling. Ngiting kayang pumawi sa anumang sakit at lungkot. Ngiting hindi niya kailanman nakita sa mga labi nito tuwing siya ang kaharap nito. Why hadn't he seen how lucky he was? Sunod-sunod sa pagpatak ang mga luha ni Laika. Kahit anong pigil niya ay ayaw tumigil niyon. Naglalakad siya palabas ng ospital. She went to her check-up alone. Hindi siya nasamahan ni Edward dahil may importanteng inasikaso ito. Isa pa, biglaan ang check-up niyang yun. Her doctor called her up this morning and set an appointment. Ngayon ay alam na niya kung bakit. Naalala pa niya ang naging pag-uusap nila. Kailangan nating alisin ang bata. This is for your own safety, Laika. This pregnancy is too risky for both of you. Hindi kakayanin ng puso mo ang panganganak, sabi ni Dr. Mercado. This can't be real, umiiling na sabi ni Laika. I wish you could keep the baby, Laika, but I'm sorry you have to face it.
Let go of the child. Kung ipagpapatuloy mo yan, tiyak na mapapahama ka. There's only a little chance you would survive. Luhaang lumabas siya ng klinika ng doktor. Hindi niya maaaring alisin ang buhay ng kanyang anak. Mas mamatamisin pa niyang siya ang mawala kaysa ang anak. She couldn't afford to see the sadness in Edward's face if ever they ever lost the child. Hindi na bale na siya ang mawala. She could suffer the consequences. Hindi niya hahayaang madamay ang mag-ama niya. She would rather lose her life than lost their child. Edward could live without her, but surely, he couldn't take the blow kung sa ikalawang pagkakataon ay mawawala nito ng minamahal. Sigurado siya na mahal nito ang anak nila. Nanariwa sa isip niya ang isang pangyayari. Nagbulungan ng mga kasambahay. Habang si Yaya Milagros naman ay ngiting-ngiti, muling bumalik ang paningin niya kay Edward. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya rito at sa plastic na dala nito. Napakamot ito sa batok. Hindi mo ba gusto ito? I just thought that pregnant woman like this. Alanganin ng pagkakangiti ng asawa. Edward, are you alright? Nag-aalalang tanong niya. Ipinilig nito ang ulo, which she found very amusing and adorable. Yeah, it's just that... Muli itong kumamot sa batok. Hindi na niya napigilan ang sariling matawa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at nabitawan nito ang plastic na dala nito na naging dahilan upang mabagsakan nito sa paa. Nagtatatalo nito habang hawak ang paa na nabagsakan ng malalaking manggang kalabaw. The whole scene was very hilarious. Lalo siyang napabunghalit ng tawa. Tila hindi na rin napigilan ng mga nakapaligid sa kanilang eksena at tumawa rin ng mga ito. Huminto si Edward sa pagtalo na makitang pinagtatawanan nila ito. Ang akala niya ay magagalit ito ngunit nakitawa pa ito sa kanila. Isa lang iyon sa mga pagkakataon na nagpapakita ng concern sa kanya si Edward. She knew the reason. She was pregnant with his child. May pagkakataon din na umuwi ito na maaga para lang kumustahin siya. O mas tamang sabihing ang bata sa sinapupunan niya? She didn't mind at all. Ang importante ay hindi na ito galit sa kanya. But sometimes, she was worried. Ayaw niyang sanayin ang sarili niya sa ganoon. Paano kung bumalik uli ito sa dati? Kailangan niya mag-adjust kapag nagkataon. Naalala pa rin niya ang mga pangyayari. Can I sit beside you? Gulat na napalingon siya kay Edward. Nasa veranda siya at nakaupo sa couch. Marahan siyang tumango bilang pagpayag. How do you feel? I mean... Tila hindi nito madugtungan ang sasabihin. Napapitlag ito nang hawakan niya ang kamay nito. Then she placed his hand on her tummy. Can you feel it? Ang tinutukoy niya ay ang paggalaw ng mga baby sa tiyan niya. Kita sa mata nito ang kasiyahan. Goodness, Laika! It moved! It moved underneath my hands. Animo bata ito na binigyan ng laruan. Heart was filled with gladness. Idinikit nito ang tainga sa tiyan niya. Hey baby, Mommy and Daddy are very excited to see you. We love you so much, baby. Pinalakas niya ang anyo niya habang patuloy siya sa paglakad palabas ng ospital. No, not her child. Sisiguruhin niyang mabubuhay ang kanyang anak. Naiiyak na wika niya sa sarili. Ano kaya ang magiging desisyon ni Edward pag nalaman nito ang kalagayan ng kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.